Matapos ang matagal na bangayan ng pagitan o sa pagitan ng pamahalaang panlungsod at panlalawigan ng Cebu, may bagong pag-asa para sa pagkakaisa sa ilalim ng bagong liderato. Si Aileen Navarro sa balita. Matutuldukan na ang hindi pagkakasundo ng alkalde at gobernador dito sa Cebu. Malalim ang naging giraan ng dalawang lider na sina dating Mayor Mike Rama at Governor Gwen Garcia. At nitong nakaraang halalan, nagdesisyon na ang mga Cebuanon na tila ayaw ng mga ito ng mga lider na nagkakabahabahagi. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang matagal na hidwaan ng mga naunang opisyal, nagpakita ng pagiging bukas sa pagkakaisa sina Mayor-elect Nestor Archival ng Cebu City at Governor-elect Pamela Baricuatro ng Cebu Province. Sa ginanap na open-line forum nito lang Mayo 20, tiniyak ng dalawang bagong halal na lider ang hangaring ayusin ang mga hindi napagkasunduang isyu, kabilang na ang kontrobersyal na 93-1 lots na matagal nang pinag-aagawan ng lungsod at lalawigan. Matatandaan na noong 2016 ay nagkasundo ang dating gobernador at alkalde na ipasa sa lungsod ang mga lupaing matagal nang tinitirhan ng mga residente ng Cebu City. Ngunit binaway ito ng kasalukuyang administrasyon noong 2019 matapos itong makitaan ng Commission on Audit ng umano'y discrepancies sa transaksyon dahilan ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang pamahalaan. Nagpatubad si Governor Garcia ng bagong sistema kung saan kailangang bilhin ng mga residente ang lupa sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund. Ngayon sa pamunuan ni Baricuatro at Archival, malinaw na bukas ang dalawa sa pagresolba ng anumang isyu na matagal nang di napagkasunduan. Ang title sa 93-1 nananato. So that's very clear. But somebody from the city government gikuha ang atong title, gihatag dito pagbalik sa provincial government. Kung amigo ng provincial government works, naana mo ang title, amo ni. But they don't realize that the agreement is already done, completed na. Umaasa si Archival na magkakaroon ng kaayusan at pagkakaisa sa pamunuan ng syudad at probinsya. Now, if there would now be a harmony between the city government and the provincial government of how to handle this, then of course this will now push through. Kaya klaro naman kayo ang 93-1 ang dagiyang syudad. Samantala, tiniyak naman ni Governor-elect Baricuatro na igagalang niya ang mga naunang kasunduan ng kanyang mga sinundan sa pwesto. Honor kung unsay mga previous agreements sa previous governors before nako, no? Because that's one good sign of leadership good. Nga ang imong mga predecessors at imo sa i-honor, no? Not to worry, Mayor, I will collaborate with you and my lawyers are looking, my team of lawyers are already looking into that. Marami pang issue ang hindi napagkasunduan ni Garcia at Rama, tulad na lamang ng Metropolitan Cebu Water District dahil umano sa panghihimasok ng gobernadora sa mga usaping may kinalaman sa lungsod. Bukod dito, nagkaroon din ang dalawa ng kontrobersiya sa Cebu Bus Rapid Transit Project kung saan nag-file si Rama ng reklamo laban kay Garcia dahil sa pagpapatigil nito ng proyekto na nasa harap ng Kapitolyo. Tunay ngang walang magandang dulot ang pagkakabahabahagi. Ang pangunlad ng isang lugar ay nasa pagkakaisa. Ano man ang kulay mo sa politika, mahalaga pa rin ang isang pag-iisip at isang layunin. At iyan ay ang gawing mas magaan at mas maunlad ang estado ng pamumuhay ng bawat isa. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.